lulutan na sa mundo. Narito yung Pilipinas Online Bantay OCW. Kapilip po natin ang ating material controller mula po sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates, at sa Galusena, si Rizal Di Japan. Kailan ka pumating, Rizal? Pumating ako dito June 17. June 17, 2010. Pero sabi mo, 1-year contract yung pinirmahan mo. Ano po yung agency mo? UM International Manpower Corporation. Okay. 1-year contract. Talaga bang isang taon lang ang kontrata? Kasi normally 2 years, hindi ba? 1 year lang. 1 year lang. Hindi po ito first time na pag-alis mo, ha? Hindi yan. Pang ilan na? Pangatlong alis na ako ito. Ka? So, anong ginagawa mo pag-alis? Inspection and delivery of all materials and electrical instruments. Yung talagang necessary, yung kailangan nyo sa isang construction company. Bakit isang buwan lang? Umabot yung trabaho mo, kailangan naman pala yung material controller. Ang plano sa akin yung agency, pinadala ko para pagbalik sa empleyado ng pinapaon nila. Aha. Ang nangyari, kalit na yun ang pauwi, ako lang sila. Uy, bakit? Akala ko ba ikaw pagpalit? Ang nangyari, ma'am, sigurado ng agency, yung aking employee. Hindi ko sigurado ng agency. Paano yun? Eh, prinoseto nila. Diba, ginasigurado nila. Ano ba yung papalitan mo? Anong lagi? Filipino rin. Ano sabi nung Filipino rin? Nagsasabi, syempre. Oo. Hindi ba niya alam na pauuwi na siya? Alam, ma'am. Oo. Bakit? Alam pala niya, bakit siya pinauwi? Pero kaya nabakapansin ng mga formal supervisor kasi naon na sila sa akin ng 2 buwan. Alagaan pa rin sa palakasan? Na dapat ano na siya talaga? Parang pinagpilihan kami dalawa. Pero finish contract siya. Hindi po, ma'am. Eh, bakit siya papalitan? Hindi pa pala siya finish contract. Ano ba itong analysis ito? Kaya mo, pinadala ko, hindi ko na sigurado. Hindi. Oo. Eh, ikaw naman ang na-displace ngayon. Pero may kontrata sila sa'yo Yes. na hindi nila in-honor. Ano sinabi ko ninyo? O, sandali muna, may kontrata kayo sa akin. Bakit hindi niyo sinusupad yung kasunduan? Ang sinabi ko sa employer, bakit nga nangyari yung ganito dahil ang nasa kontrata 1 taon. Binigla ako ng employer ko doon sa Abu Dhabi. Ang sabi sa akin, June 14, ang visa ko is already canceled at ang flight ko ay June 17. Oh. So yung June 15 at saka 16, hindi na ako pinapasok ng trabaho. So, para sa'yo, napolitika ka ron. Nasa Saudi ka na, nasa Abu Dhabi ka na, napolitika ka pa. Pag uwi mo, paano ka pala napauwi? Sinong gumasta ng ticket mo? Gastusan mo ako ng employer Yung employer pa rin. sa 1 buwang salary. Yung agency, anong posisyon nila? Yung agency, before mga umuwi, tinawagan ko anong magandang gawin. Ang sabi nila, babalikan daw nila ako o return call. Pero hanggang sa nakauwi ako, hindi ako tinawagan. So, diretso ko kayo agad ng Lucena pag uwi nyo. O kailan na kayo nag-file nito? Nakapaga na kami sa POEA at meron kang susunod na hearing itong katapusan ng September sa NLRC. Nakailan ka sa POEA? Na hearing naman, lima. Ang dami naman. O, hindi kayo nagkasundo. Bakit? Anong gusto nila? Ang gusto nila, ibalik lang yung processing fee. And then wala na. Ganun na lang, ma'am. Ang kayo, Ang demand ko, paalisin nila ako or bayaran nila habang nandito ako sa Pinas. kasi kung yung 1-year contract mo at kung 1 month lang naman yung natrabaho mo, bayaran nila yung nabigit ang buwan mo. Ganun yun kasi, Kontrato. may kontratong dapat silang i-honor at dapat na gusto yung ahensya. So, hindi nagkasundo, magpapal ka na ngayon ng kaso, no, laban sa kanila. Doon sa management mo, pwede ka kapag-hearing o first time na hearing ito? First time sa NLR. First time sa NLRC. So, katapusan pa. Pero ngayon, ang kailangan mo ay abogado na. Oo. Anyway, marami tayong mga abogado na pwede mo makaalalay sa'yo. Sa POEA ba, kailangan mo na abogado? Sa POEA, kasi kahapon, last hearing kami. Oo. Meron mo akong pinapirmahan sa akin na ang nakalagay doon parang yung lahat ng sinasaad, parang binabaliwala ko na. Sabi sa, Sa hinam nung galing sa attorney ng UM. ano yun, yung agency? Hinirmahan mo yun? Pinapirmahan sa akin ni attorney or ng
sabi sa akin, kahit si attorney na QM, pirma mo na. Lagi parang pinupus lagi sa akin na, ako naman, akala ko nasa side ko ang POEA. Hindi pirma ko. Pero hindi mo naintindihan ano yung pinipirmahan Binasa ko, mo. ma'am, after na mapirmahan ko, naintindihan ko nung... Bakit baliktad ata? Yun nga, ma'am. Binasa mo, nakapirma ka na. Ang nangyari nga, parang hindi sa akin. Basta pirmahan muna bago basahin. So, napilitan ka, pirma na lang. Pwede kang basahin muna. Oo. Pwede, pirmahan muna. Yung attorney Ordonio, isinasa, taga-POAA. Pero nasa tapat niyo Pero yung sa ahensya. ang sabi ni Ma'am Ordinio, yun daw ay answer lang din sa question nung nakaraang hearing pa. Pero ano yung nabasa niyo? Ano yung pinirmahan niyo? Dinidismiss na yung... Na hindi ka na naghahabon. Ganon? Paano ka mag-dismiss? Wala naman kayo napagkasunduan. O, hindi ka naman kamo pumayag. Di ba na itutuloy lang yung processing fee. Okay, sige po, abogado, at bantay tayo ngayon. Susunod mo hearing sa NLRC. Pero dapat malaman natin ano yung huli doon sa POEA. Ha? Tulungan po namin kayo doon. O ano, mag-a-abroad ka pa ba? Sana kasi sa sitwasyon ko ngayon, malaki na lang ako, 4 ko. High school na yung 3, grade 1 yung bunso. So magagawa mo sila mapaaral kung ikay mangingimang bayan. Nagkakasuhan muna tayo. So habang magpapao tayo ng reklamo, hindi ka muna pwedeng umalis, no? Oo. O may ano pa, may baon pa. May Wala na. naka-impact pa ba? Wala na. Ako, yan, malaki yung role ng pamilya. May trabaho sa isip. Wala rin. Wala rin. Binibenta ko yung mga pwedeng ibenta. Kaya dapat maapura na natin, ano? Mabilis na pamisusin na natin itong kaso mo at na makasimula kang muli ng buhay. Anyway, skilled ka, no? Very skilled worker. Material controller, hindi lahat ay alam yun. Hindi lahat marunong nun. Alright, thank you very much. Paano nyo nalaman na may bantay OCW? Actually, ma'am, napanood ko kayo noong Wednesday ng gabi. Aha. Narinig ko yung same case na pinauwi din na employer. Pareho kayong kaso. Kaya naka-relate ka. Alright. Sige, at saan ka man makarating, Richard, alalahan mo ka lagi kayo may bantay OCW na pwede malalay anumang oras. Richard Villacando, ating material controller mula po sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates. At abangan po natin ang magiging resulta ng kaso ito dahil siyempre, kailangan namang makapagsimulang muli ng ating kabayan bilang isang padre de familia. Ito po ang inyong Pilipinas Online, Bantay OCW sa ating mga bantay sa nakapagsampa na nga ng reklamo si Richard Villacando sa POEA at binibigay ito ni Atty. Maria Cris Ordonio at ngayon ay hinihintay na lamang ang susunod pang schedule naman sa kanyang manifest sa National Labor Relations Commission o NLRC hanggang namin Richard na makuha po ang iyong katarungan na inaasam dito sa Pilipinas. Sa ating pagbabalik, reklamo naman ni Leo Lado, patunguhan niya siya ng sudan, ngunit hindi pa rin siya nakakaalis sa pagbabalik ng Pilipinas Online sa OCW. Inaanyayahan